Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang ikatlong grupo na magrepresenta ng mabuting pamamahala. Estado ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay pang-54 sa buong mundo batay sa 2019 Democracy Index. Itinuturing isang flawed democracy ang umiira sa aspekto ng demokrasya na nakakaranas ng suliranin tulad ng pamamahala at mahinang politikal na pakikilahok ng mamamayan sa kabila ng pagkakaroon natin ng malayang halalan at pagrerespeto sa karapatan ng mga mamamayan nito. Corruption Perceptions Index. Naglalaman ng pananaw ang mga eksperto tungkol sa lawak ng katiwalaan sa isang bansa. Ang isang bansa ay maaaring makakuha ng marka na 0 o pinakatiwalaan hanggang 100 pinakamalinis na pamahalaan. Ang mga bansang Denmark at New Zealand ang may pinakamataas na markang nakuha na 87/100 na sinusundan ng Finland na 86, Singapore na 85, Sweden na 85 at Switzerland na 85. Ang bansang Somalia naman ang nakakuha ng pinakamababang marka na 9/100. Estado sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay mga katiwalaan. Batay ito sa pag-aaral ng isinagawa ng transparency o katiwalian, isang pangkat na lumalaban sa katiwalaan. Ayon sa pagsusuri ng Transparency International sa datos na ito, ang sumusunod ang maituturing ng dahilan ng mababang marka sa Asia-Pasifiko. A. Hindi pagiging accountable ng pamahalaan. B. Kawalan ng sistema ng pagtingin sa gawain ng pamahalaan. At C. Lumiliit na espasyo para sa civil society. Global Barometer, ang nag-iisang pandaigdig survey na nagtatanong sa opinyon ng mga tao tungkol sa katiwalaan sa kanilang bansa. 19% ng mga respondent ang nasabing lumala ng husto ang katiwalaan ng Pilipinas. 12% ang nagsabing lumalawak ng kaunti ang katiwalaan. 31% naman ang nagsabi na walang panibago sa katayuan ng katiwalaan sa bansa. 35% ang nagsabing nabawasan ng kaunti at 2% naman ang nagsabing malaki ang ibinaba ng katiwalaan. Participatory governance. Ang participatory governance ay isang mahalagang paraan ng mamamayan para maisakatuparan ang ating iginigiit na pagbabago sa pamahalaan. Ito ay isang uri ng pansibikong pakikilahok kung saan ang mga ordinaryong pamayanan ay katuwaran ng pamahalaan sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga solusyon sa suliranin ng bayan. Mga halimbawa ng participatory governance. Ika-una, paglaganap at pagbabahagi ng impormasyon sa mamamayan. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagdalo sa public hearing sa paggagawa Mga halimbawa ng participatory governance. Ika-una, paglaganap at pabahagi ng impormasyon sa mamamayan. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagdalo sa mga public hearing at pagsasagawa ng mga survey. Ikalawa, pagsama ng mga mamamayan sa mga consultation tungkol sa mga isyong mahalaga para sa bayan. Mabuting pamamahala good governance. Ang lahat ng paraan ng politikal na pagkakilahok tulad ng eleksyon, pagkakilahok ng civil society at pagkakaroon ng participatory governance ay naglalayan magkaroon ng isang mabuting pamamahala o good governance. Una, para sa World Bank, ng pandaigdig institution financial na nagpapautang sa mga papaunlad na bansa o developing countries. A. Voice and accountability. B. Government decisiveness. C. Lack of regulatory burden. D. Rule of law. E. Independence. F. Control of corruption. International Development Association o IDA.
Isa sa mga salik na nakakaapekto sa mabuting paggamit ng yaman o resources upang mabawasan ang bahagdan ng kahirapan sa isang bansa. A. Pananagutang pinansyal. B. Transparency sa pagpasya pagdating sa budget, regulatory at procurement processes. C. Rules of laws. D. Partisipasyon ng civil society. Office of the High Commissioner for Human Rights. Tumutukoy sa proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng kapakanang pampubliko. Nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko at tinitiyak na mapangalagaan ang mga karapatang pantao. Walang katangian na mabuting pamamahala ayon sa United Nations Development Program o UNDP. Ang mabuting pamamahala ay nakikilahok, participatory, nakatuon sa pagkakasundo, consensus-oriented, may pananagutan, accountable, transparent, tumugon, responsive, mabisa, effective, and efficient, pantay-pantay at nakapaloob, equitable and inclusive, at sumunod sa pananaig ng batas, rule of law. Ang mga sumusunod ay ang una, pakikilahok o partisipasyon. Pangalawa, pananaig ng batas, rule of law. Pangatlo, transparency. Pang-apat, pagtugon o responsiveness. Panglima, nakatuon sa pagkakasundo, consensus-oriented. Pang-anim, katarungan at napapabilang, equity and exclusiveness. 7. Mabisa, effectiveness and efficiency. 8. Pananagutan o accountability. Mga katangian ng good governance. Kapanagutang politikal. May pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan at maging pribadong sektor at mga organisasyon ng civil society, mamamayan pagdating sa mga pagpapasyang nakakaapekto sa interes ng isang pamayanan at bansa kabuuan. Katapatan. Ito ay malayang daloy sa impormasyon sa lahat ng transaksyon, proseso, desisyon at ulat ng pamahalaan. Tugon. Section 1. Ang pagtitiwala ng bayan ay ang angkin ng katungkulan pambayan, ang mga pinuno at mga kawaning pambayan at kinakailangang mamalaging nanagutan ng mga taong bayan. Maglingkod sa kanila na taglay ang pinakamataas na pangkundangan, dangal, katapatan at kahusayan. Hindi magiging posible ang pagkakaroon ng isang mabuting pamamahala kung walang kapanagutan at katapatan sa panig ng pamahalaan at mamamayang laging mulat sa mga gawain ng pamahalaan. Thank you po. Maraming salamat po. Muli kami ang ikatlong pangkat na nag-ulat ng mabuting pamahalaan. Thank you po.